gawin. Balik lang po tayo sa Word of God. Ating pong saan ang wala nakasulat na ako. Thank you, Lord. Amen. Praise the Lord. From the book of 1 Samuel chapter 15 verse 22. Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon, napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na sunugin at sa hain, na gaya ng pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito ang pagsunod ay maigi sa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. And in the book of Genesis chapter 22 verse 18, 22 verse 18 of Genesis, and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. At pagpapalain sa inyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Manalangin po tayo panandalian. Panginoon, salamat po sa salitaan na aming binasa po. Kami po ay humihiling na ikaw ang magbigay ng kapangyarihan, kapahayagan sa mga salitang iyan, Lord, na nais mong sabihin sa amin. Panginoon, narito po, this is the prayer night, Lord, kung saan kami nagkakatipon ng mga nobel ni Lord sa dakong General T.S. rito, Lord. Salamat sa mga inyong mga nobya na pinili upang express, ihayag, at kanilang i-display ang karakter na nagmumula sa iyo, Panginoon. I-bless mo, Panginoong Isus, ang gawain ito upang sa pagtapos ng gawain ay aming idudulog mamaya ang aming mga panalangin. Panginoon, samahan niyo po kami. May you bless our heart's desire, Lord. May you forgive us sa mga nagawa namin pagkukulang di ayon sa iyong salita. Marapatin mo nawa at linisin ang aming puso, Lord, upang anuman ang aming mga nais mong sabihin sa amin, ito ay dumako maroon sa aming mga kaluluwa. At anuman ang aming mga kahilingan mamaya, ito ay dumating sa iyo na mabangong samyo sa iyong trono. Maraming salamat, Lord. I-bless mo ang bawat isa. Ganyan din ang aming mga kapatid, Lord, na marahil because of the weather, Panginoon, abutin mo ang kanilang mga desire, ang kanilang panalangin na nasa live streaming, Lord. Bless this church, Lord, the pastor, Lord, Pastor Jason, ang kanyang pamilya, mga kapatiran. Alay po namin lahat ng ito sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Okay, makapo na po tayo. Amen. Salamat po sa Panginoon. Salamat. Nakikita ko lang itong church nyo sa Facebook, sa live nyo. Sabi ko, kailan kaya ako makabisita ron? At finally, nakapasyal po ako. At salamat sa Panginoon, napakabuti niya. You are truly blessed, pinagpala. Almost years na rin pala, no? 4 or 5, no? So, malapit sa puso ko ang pamilya nila Mr. Jason, Mr. Des, at mga bata, nung maliliit pa lang yan. Kaya, nung panahon na kami ay nasa Luzon. At kasalukuyan, si Bert Jason ay nasa Saudi pa yon. So, ang Panginoon ay napakabuti niya at naging part din tayo. At salamat sa inyong mga kapatid na alam ko ito ay hindi nyo ninais, ginusto. Alam natin na ito, ang Diyos ay merong pagtatalaga. Kasi lahat ng bagay dito ay hindi mangyayari kung hindi alam ng Panginoon. So, lahat ng bagay na nagaganap, even yung kaya nga sabi na ni Paul, di ba, na all things work together for good to those who love the Lord. At sabi ni Branham, God is behind every move. So lahat na nangyayari, nagaganap sa ating buhay,
ang Diyos ay laging merong kinalaman. Amen? Ang kailangan lang natin ay makita natin kung ano talaga yung gusto niya para sa atin. So, salamat unang-una sa inyo pong lahat. Of course, si Pastor Jason. At salamat at naging sa prayer night nyo, nakasama ko nyo. At personally na rin, so may mga lalakarin din kasi ako. At sa Batangas kasi merong isang nag-sponsor din doon, nagbigay ng amplifier para sa gagamitin to sa church anniversary namin. At yung mother ko, 94 years old. So, medyo mahina na rin. So, kaya salamat sa Panginoon. Niloob ng Panginoon na makita ko po kayo lahat. Sapat na sa akin, ako'y natutuwa na. Makita ko kayo, may, di ba? So, ayan ang nais ng Panginoon sa atin. Kahit ilan lang tayo, di ba? 2 or 3 gathered together in my name, I am in the midst of them. So, si Lord ay narito. Amen? Kaya yung ating contribution na umaawit tayo, nagpapatotoo, ito ay naging mabangong samyo sa ating Panginoon. Hallelujah. So, isa rin sa dahilan kung bakit personally ako pumunta rito para to invite you all sa aming darating na 6th Thanksgiving anniversary. Ito po ay September 4. Kaya para sigurado, kaya pumunta na ako rito. Amen. So, isa pong magiging kagalakan po sa amin na makita po namin kayo, maging makabahagi po, maging bahagi kayo doon sa pasasalamat namin sa ating Panginoon. At para sa mga susunod anniversary, kami naman ang makapunta. Kaya personal na ako nagpunta rito, ha. See you on September 4. Amen. Para at least, di ba? Minsan, kailangan natin yung pumunta sa isang atmosphere na kung saan, minsan pressure tayo sa trabaho, sa bahay, sa lahat ng bagay. So, minsan kailangan natin ang tawag mag-unwind. Di ba? Which is, ang pag-unwind natin noon, ito ay gawain para sa ating Panginoon. Amen? At marami na nag-confirm na rin sa akin from Victoria. So, yung Dao. Kaya, sama-sama tayo. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. At ayun po ay malaking kagalakan po sa aking pamilya, sa mga kapatiran natin doon. Amen. God bless us all. So, okay. Short lang po siguro to kasi prayer night naman po ito. At itutulog mamaya yung ating mga panalangin. Kasi gusto ng Panginoon yan every time na prayer is the key. Diba? So kahit na meron tayong kakayahan sa lahat ng bagay, kailangan pa rin natin talaga ang panalangin. Kasi isang bagay yan para makita ng Panginoon yung ating way na pakiki-communicate sa Kanya. Okay? Sabi nga ng Bible, maraming tayong mga ginugol. Ang kaisipan ng tao, gusto niya mangyari sa kanyang pamamaraan, plano niya, gusto, sige, mapabuti, di ba? Pero sabi doon, but God weighed the heart. Mas tinitimbang ng Panginoon yung puso. Kung what is the motive and objective behind. Kasi may gustong umasenso, gumanda ang buhay. Pero alam ng Panginoon, pag gumanda ang buhay, umasenso ka, baka mawala ka. Di ba? Yung mga ganun nakarinig na kayo gano'n? Nangako, Panginoon, i-bless mo ako kasi pagka ako na-bless, Lord, promise. Nangako pa, tutulungan ko ang ministry, susuportahan ko. Nung biniles ng Panginoon, hindi na makita. Di ba? So, tinitingnan ng Panginoon yung puso natin. Okay. So, kaya, tonight, nais ko po magbahagi ng bilang pagpapalakas sa atin in a simple word, simple message on the subject, simple subject. Obedience is what God wants. Obedience is what God wants. Na ang pagsunod, ito ang nais ng Panginoon. Merong minsayang propeta, obedience better than obedience. Obedience better than sacrifice. Di ba? So, kinote ko rin yung isang scripture
At meron akong another scripture in Genesis, nasabi doon, in thy seed shall all the nations of the earth be blessed. Merong binhi na sinasabi roon, binabanggit ng lahat ng mga nasyon, bansa sa lupa ay pagpapalain. Because thou hast obeyed my voice. So napakahalaga yung pagsunod. At titingnan natin dito, God didn't ask for excuses. He asked for obedience. Ang Diyos ay hindi nangungusap o nagtatanong kasi marami ngayon tao full of excuses. Di ba, imbitahan mo, ay hindi busy ako Kaya ako'y nabibless, na-inspired kasi sa ginagawa niyong mini, ano ba tawag niyo no, Pastor Jason? Mini crusade, di ba? Alam niyo po, magmula nung tinawag ako ng Panginoon, diyan ako na-raise up. Nagko-crusade kami sa iba't ibang lugar. Kasi hanggang ngayon, through music, mga kantahan, at saka Word of God, kailangan na kailangan niya ng mga tao. Lalo ang tao ngayon, di ba? Usap-usapan, ito nga yung mga balita, di ba? Ultimo mga estudyante, nagpapatayan na doon sa mga school. Maliliit na. So, walang ibang pwedeng magbago. Bagamat alam natin this world is falling apart. Kasi lahat, every promise, lahat ng mga nakasulat sa Biblia, ito ay mangyayari. Kaya hindi po ito katakataka yung mga nangyayari at nagaganap sa ating panahon. Why? Because we are living in the last age. Nabubuhay tayo sa huling panahon. Kaya lahat ng propesiya kinakailangan matupad sa ating panahon. Now, ulitin ko, God didn't ask for excuses. Ang gusto ng Panginoon, He asked for obedience. Ang tinatanong niya, ang gusto niya ay yung pagsunod. Yung binasa natin dito, kanina sa Book of Samuel, ito po, ang istorya nito ay si Samuel at saka si Saul. Kita po natin. Kung papasinin po natin, yung 1 Samuel na binasa natin, ang pangyayari niya, sabi, ang Diyos ay nag-uutos sa kanya. Okay? And Samuel said unto Saul, kung makabasa niyo yan, 1 Samuel chapter 15, yung binasa natin, yung obedience is better than sacrifice. Pero nire-relate ko muna yung nangyari. Bakit sinabi ng banal na kasulatan? Bakit sinabi ng propeta Samuel? Kasi ang Diyos ay may inutos kay Saul. Sa verse 1, papasinin natin doon, and Samuel also said unto Saul, the Lord sent me to anoint thee to be king over his people, over Israel. Now therefore hearken thou unto the voice of the words of the Lord. Pakinggan mo, Saul, ang tinig ng Panginoon. Ang sabi niya doon, ganito sabi ng Panginoon ng mga hukbo, akin tinandaan niya ang ginawa na akin tinandaan niya ang ginawa ng Amalek. Sa madaling salita, merong iniutos si Samuel na ayon ay utos ng Panginoon. Sinabi niya kay King Saul. Nakita po natin? At sabi doon, yumaon ka at saktan mo ang Amalek. Now go and smite Amalek. At iyong lubos na lipunin ang buo nilang tinatangkilik. Ibig sabihin, inutusan ni Prophet Samuel si Saul. Anong sabi doon? Patayin mo lahat ang Amalek at iyong lubos na lipulin ang buo nilang tinatangkilik at huwag kang manghihinayang sa kanila. Kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol at sumususo, bakato, pakamelyo at asno. Nakita po natin, nung panahon noon, kapag ang Diyos ay may inutos, dapat sundin. Imagine kung papasin natin dito, napaka-unfair, Panginoon. Papatahin lahat. Imagine sabi doon, lahat ng tinatangkilik, lahat ng pagmamayari, patahin. Huwag kang manghihinayin sa kanila, huwag kang maawa. Sa madaling salita. Ayun yung utos ng Panginoon. Patahin mo, lalaki at babae, sanggol. Nakita po natin? Ganon minsan mag-utos ng Panginoon. Lahat, maging yung mga tupak, kamelyo at asno.
At pinisa ni Saul, at nangyari, ginawa ni Saul. Pinisa niya yung kanyang mga tauhan, at habang naglalakad sila at dumating Saul sa bayan ng Amalek at bumakay sa libis. At sinabi na Saul sa Sineo, kayo magsiyaon, mulay. Pagdating ng verse 7, at sinaktan ni Saul ang Amalek mula sa Habila kung patungo sa Sur na nasa tapat ng Ehipto. At kanilang kinuhang buhay si Agag na hari ng mga Amalekita at lubos na nilipol ang buong bayan ng talim ng tabak. Unang-una, meron nang hindi sinunod. Sabi ng Diyos, lahat patayin. Pero si Saul, meron siyang hindi pinatay. Nakita po natin, bukod pa doon, sino yun? Si Agag. Okay? Si Agag, na hari ng mga Amalekita. Ngunit sa verse 11:9, ngunit pinahinayangan ni Saul at ang bayan ni Agag at ang pinakamabuti sa mga tupa, sa mga bakat, sa mga pinataba, at sa mga kordero. At lahat na mabuti at yaong mga hindi nila lubos na nilipol, ngunit bawat bagay na hamak at walang kabuluhan ay kanilang lubos na nilipol. Tingnan po natin, bukod kay King Agag, pati pa raw yung mga magagandang tupa, yung magaganda sa paningin ni King Saul, ay hindi niya pinatay. Ang pinatay niya yung mga bagay na hindi na karapat-dapat. Kumbaga, hindi na pwedeng maparami pa. Nakita po natin, pero ang utos ng Panginoon ay patayin, lipulin lahat, walang ititira. Kaya sinabi ng Panginoon doon, na obedience is better than sacrifice. Napakahalaga po mga kapatid, ang pagsunod. Sa pagsunod, doon po natin makikita kung ano yung nais ng ating Panginoon. Kaya dito sinabi na napakahalaga, Saul lost his kingdom not because he failed to sacrifice. Nawala yung kaharian ni Saul, hindi dahil sa siya ay nabigong mag-alay, but because Saul, he failed to obey. Bakit nawala? Nabigo siyang sumunod. Kaya napakahalaga ang pagsunod. Kaya ang pinag-usapan natin, obedience is what God wants. Merong, hindi lang kasi pag-obedience yung, sige, susunod ako. Pero, hindi lang ganun natatapos yung pagsunod. Di ba? Merong, yung salita kasi na sacrifice, dalawang meaning eh. Isang sacrifice yung naghahain, may handog. Di ba? Yung isa naman, meron kang sakripisyo. Come what may, kahit anong mangyari, may problema, suliranin. Bumagyo, uminit, umulan. Wala kang pamasahe. Di ba? May pagsubok ka. Magsisimba ka pa rin. Amen? Ayun yung sinasakripisyo mo. Bakit? Because gusto mong sumunod. Hindi ka tumitingin doon sa ilalim ng sirkumstansya. Hindi mo tinitignan yung kahirapan, sakit, o anuman nangyayari sa kasalukuyan. Ang tinitignan mo ay yung isang salita na buhay ng Diyos na ang Diyos ay nangako para sa kanyang nobya. Hindi kinalaman yun. Kaya ang gusto ng Panginoon, yung obedience, ay yung kasi yung nais niya. Hallelujah! Doon mo po natin makita. We can be busy in church, maaaring magbibisi tayo sa iglesia, giving, serving, but if there's no obedience, it is empty. Nakapaloob doon sa lahat ng ginagawa natin, hindi lang maging busy tayo sa lahat sa iglesia. Di ba? Kundi nandoon yung ating pagsunod. Bakit kaya? Makikita po natin yan. Kung bakit. In Micah chapter 6 verse 8, pwede nyo i-note po para makatulong po sa atin po ito. Micah chapter 6 verse 8, He had showed thee, O man, what is good, and what doth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. Kaniyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, sa atin daw. Kundi gumawa ng may kaganapan at ibigay ng kaawaan,
at lumakad na may kababaan na kasama ang Diyos. Unang-una, ano yan? May hiningi ang Panginoon. Meron siyang gusto mangyari, gawin ng mga tao. Ano yun? Gumawa na may kaganapan, yung obedience. Okay? Pagsunod. At ibigin ang kaawan at lumakad na may kababaan na kasama ang iyong Diyos. Now, God wants obedience over performance. Minsan, mas natutuon niya ating focus yung pansin. Yung performance ba? Yung pinapakita natin sa tao. Pero, in realidad, marami nagpe-fail doon sa pagsunod. Kaya nga, God wants obedience kesa doon sa performances. Okay? Bakit? Point 1. What is true obedience? Ano ba yung totoong pagsunod? Obedience is not partial. Ano ang totoong pagsunod? Ang pagsunod ito ay hindi partial. Di ba? Sabi ng Bible, love your God with all your heart, might, soul, and strength. Ibig sabihin ng pagsunod ito ay hindi partial o bahagi. Hindi 50%, hindi 75%, hindi 99.9%. Di ba? Not delayed, not argued. Kundi dapat yung buo yung ating pagsunod. Obedience is immediate. Ang pagsunod yung, nakita na may mga inutusan na ba tayo? Ako sa mga anak ko kasi malalaki ng mga anak ko Di ba? Maaaring na-experience natin. Pag may inutusan tayo sa anak natin, gawin mo nga ito, yung hugasan. Sige, ako na bahala dyan, 5 minutes na lang, o 2 minutes na lang. Di ba? Kasi na-busy sa cellphone, o may ginagawa. Ibig sabihin, ang obedience sa pagsunod, pag sinabi mo yan, in fact, ang pagsunod, kahit hindi mo na iutos Susunod agad yan. Na alam niya, after ng kainan, may maghuhugas. Hindi mo na kailangan paalala, hugasan Nakita po natin? Obedience is immediate. Ora mismo. Dahil sumusunod tayo sa Diyos na nangako sa Diyos na siyang buhay, na merong pangako na eternal life. Huwag natin papaghintayin kung ang tao na paghihintay natin yung mga magulang sa mga anak. In Genesis chapter 12, verse 1 to 4. Sabi doon, so Abraham departed, actually si Abraham to, yung sinabi ng Panginoon doon. Anong sabi ng Panginoon doon? Nung marinig niya yung utos ng Panginoon, ikaw ay lumihis o ikaw ay humiwalay. Di ba? Pagpapalain kita. Kung papasinin yan, 1 chapter 12, verse 1 to 4. So, kinuha ko na yung sabi doon. So, Abraham departed as the Lord had spoken unto him. Hindi sinabi, no, let me think about it. Isipin ko muna. Hindi. Nung sinabi na ng Diyos na yun, kinakailangan mo himuwalay. So, Abraham departed as the Lord had spoken unto him. Automatic. Nung nangusap sa kanyang Panginoon, nagsalita sa kanyang Panginoon, ora mismo, immediate. Kaya obedience is immediate. Immediate, Abraham, immediate, obey to the voice of the Lord. Nakita po natin? So doon pinapakita na napakahalaga ng pagsunod. Especially kapag ang Diyos ay nagsalita. Kasi Diyos yun Okay? Kaya sabi doon, hindi siya sabi, no, let me think about it. Isipin ko kaya muna. Kung sa tao, ganun, di ba? Sige. Lord willing. Bisan, sige, pagtignan ko muna. Mga ganun. Pero pag alam natin, once na certain tayo, once na sigurado tayo na ang Diyos ang nagbigay ng tinig, nagbigay ng salita, kinakailangan meron automatic, immediate obedience. Hallelujah! Sabi doon, kaya sa Tagalog, kaya yumaon si Abraham ayon sa sinalita sa kanya ng Panginoon. Hallelujah! He knew. Amen? Now, and when God expects you,
Sabi sa message ng propeta. Okay? So, kung sakaling i-note nyo lang, no? Ang propeta nagsabi, sa message na the Patriarch Abraham, 1964, page 5. Sabi ng propeta, when God expects you to do a special thing, kapag ang Diyos daw ay umasa sa atin na gawin ang isang napaka-special na bagay. Okay? Ang Diyos nangusap to through the message of the prophet. Ang Diyos, He demands a complete separation from any doubt. He demands. Alam niyo ba demand? Pag ang salitang demand, I demand. Ibig sabihin, inutusan ka noon, wala kang question, no question asked. You must to do it. ASAP. Ibigit. Ganon. So yung Diyos na pinaglilingkuran natin ng buhay, nagsabi niya, He demands a complete separation from any doubt. Hallelujah. Ibig sabihin, pag ang Diyos nagsalita, He demand, gusto niya talaga, ayun ang gawin natin. Complete separation from any doubt. You've got to come to full obedience. Kailangan daw, dumating ka doon sa buong pagsunod. Full obedience. Buong pagsunod. At marami ang bumabaksak, marami ang mga hindi nakakasunod ng mga bagay na ganon. Kasi, yung kanilang, sila ay natatali-kala sa struggles, sa mundong ito, hindi sila agad makawala. Pero kapag ang Diyos ay naghayag sa atin, pag ang Diyos ay nagsalita sa atin, ang kailangan lang natin, kahit na may pag-aalinlangan tayo, kahit napakahirap gawin, di ba? Minsan dumarating tayo sa punto, napakahirap. Halimbawa, pag prayer meeting, doon minsan nakikita natin na parang tayo-tayo lang. Minsan parang routine na lang. Di ba? Ayaw ng Diyos na ang gawain niya ay maging parang routine. Alam po natin routine? Ang routine natin sa araw-araw Pagkagising umaga, mag-almusal. Di ba? Pag-almusal, kung papasok, katrabaho, then pananghalian, then susunod yan, may merienda, panghapunan. Nakita po natin, tapos matutulog. Ganun na naman. Pero sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, ito ay hindi routine lang. Hindi ito isang ritual. Alam mo natin isang ritual? Kasi, Sunday, kasi Wednesday prayer meeting. Kasi, nag-message si pastor doon sa GC. Hindi lang yun. Kahit may GC o wala, automatic, merong prayer meeting, merong Sunday service. Hallelujah. Nakita mo natin? Kaya ayun yung gusto mangyari. God expects you to do a special thing. Ang Diyos ay umaasya sa atin na gawin natin ang isang bagay na napaka-espesyal. Wala ibang pwedeng gumawa ng mga kapatid, kundi ang nobya ng ating Panginoon. Sino yun? Yung mga taong predestinado, tinalaga before the foundation of the world. Pasalamat tayo mga kapatid, merong bride of Christ dito sa Tres Martires. Hallelujah. Ano matawag dito, Pastor? Okay lang ba Tres? Ano ba dapat matawag? General Trias. Sorry. So, di ba? So, may mga pinili, may mga itinalaga. Kaya magpasalamat tayo mga kapatid. Sabi nga sa awitin, why have you chosen me out of millions of cats to be? Diba? Why have you chosen me out of millions child to be? Sa dinami-dami na magiging anak ng Diyos, diba? Isa tayo sa tinawag, tinalaga. Hallelujah! Kaya may minsayang propeta na 1 in a million. Na ang bride sa 1 million, isa lang. Napakahirap yata kung literally natin yon, di ba? Ang Pilipinas, mga 120 million tayo eh. Tama? Ayan ang mga latest na something like that. Kung ililitra natin 1 in a million, Diyos ko, 120 million na bread lang pala. Pero hindi. Sabi doon ng propeta, kung naniniwala ka na nananampalataya at sumusunod ka sa kanyang salita, sa mensahe ng panahong ito, ay ikaw, by faith, ikaw yon yung isa doon. Hallelujah. Oh, blessed be the name of the Lord. I feel the Spirit of the Lord. Mr. Jason, kahit
tayo-tayo lang. I feel His presence. The Lord is here. I feel His presence. Narito ang Panginoon. Hallelujah. So, ang Diyos daw umasa ng special na bagay. He demands a complete separation from any doubt. You've got to come to full obedience. To obey what He says. Nasundin kung ano yung sinasalita niya. God demands it. Talagang nais ng Diyos to. Eh di ba kapag sa trabaho nga tayo, pag sa mga boss natin, pagka sinabi niya talaga, automatic dapat gawin nyo. Pag kinakailangan, meron kayong dapat project, meron gusto mangyari yung boss natin ng company, dapat maibigay natin before the due date. The due, di ba? Yan ang CEO, gusto ng CEO mangyari, yung boss na mangyari. The boss demands it, na kinakailangan gawin agad natin. So how much more sa Diyos? Yung Diyos na nagbibigay ng ako ng eternal life. Yung Diyos na nagta-transform, nagbabago ng buhay ng tao. Hallelujah, nagpapagaling. Yan yung Diyos na ating pinaglilingkuran. You can't do it no other way. Hindi daw po natin magagawa to sa ganung kaparahanan. And now, He always sets an example. Ngayon, ang Panginoon ay laging naglalagay ng halimbawa. And that was His example. So, yung kaparaanan, lagi pag nag-set siya, gusto niya yung kanyang example. Okay? Kaya yung ginagawa natin, this is God wants. Ito yung nais ng Diyos. Di ba? May prayer meeting tayo, may Sunday service tayo, kumakanta. Yung mga babae, lalaki, mga bata. Dahil yun, yung one way yun, na para makapagbigay tayo ng mabagong sabyo sa trono niya. Hallelujah! And that was the example of complete separation from all of his family. Tingnan po, yung sinabi ng Diyos kay Abraham, talagang totally, hiwalay mo, pamilya mo, kamag-anak mo, di ba? Lahat. And that was example of complete separation from all of his family, all of his kindreds, and so forth, to walk a life separated to God. Hallelujah. So nakita po natin kung bakit napakahalaga ng obedience. Obedience is what God wants. Ayun talaga ang nais ng Panginoon. Hindi nais ng pastor. Hindi lang nais ng kung sino man. Kundi ayun na gusto ng Panginoon para sa atin. Yung pagsunod. Bakit? Sabi pa rin ng propeta ito, kung bakit napakahalaga yung full obedience. From the Message of the Token, 963. Full obedience to the whole Word of God. Saan daw? Ang buong pagsunod daw sa buong salita ng Diyos will entitle you to the token. So may kinalaman yon yung pagsunod natin. Kung kaya bakit ayun ang nais ng Diyos na yung obedience sa pagsunod natin ay full, buo. Hindi hap-hap. Di ba? Hindi malahininga. Kinakailangan mainit na paglilingkod. Di ba? Ang against ng Panginoon doon sa Laodicea, lukewarm. Kaya nga sabi ng Panginoon, dahil sa ikaw hindi mainit o malamig, dahil sa ikaw ay malahininga, ano sabi ng Panginoon, ng Spirit, against sa Laodicea, I will spew thee out from my mouth. Aking kitang isusuka. Dahil sa panahon ngayon, ang bawat churches, ang mga iglesia, mga simbahan, ang mga nagka-claim na nobya, ay hindi talaga dumating sa full obedience. Maaring kilala nila ang Messiah. Maaring kilala nila ang propeta. Maaring nakiklaim din sila ng bride. Pero ang full obedience, sabi ng propeta, full obedience to the whole Word of God. Kailangan from Genesis to Revelation, ayun talaga ang nais ng Panginoon sa mga tao.
Full obedience to the word of God will entitle to us to the token. Bakit? Bakit kinunek yung token? Doon sa obedience. Kasi yung token, ito yung isa magpapatunay sa atin na requirements, one of the requirements. Sa lumang tipan, ang token ay blood. Nagbigay ng pitong death na kamatayan. Di ba? Angel of death. At sabi doon, kinakailangan makita yung may apply yung blood doon sa door post. Kung sino may makakita na na-applyan ng dugo na tinala sa Old Testament, hindi darating o papasukin ng kamatayan. Pero kung wala token o blood doon sa doorpost, lahat yung mamamatay. Ganon yun sa ating panahon. Ang token napakalaga. Kala natin token lang. Alam niyo token, di ba? Nagamit doon sa LRT, MRT, or sa mga bus, yung mga ticket na nagpapatunay ikaw ay bayad na pwede ka sumakay at makapunta ka doon sa paroroonan mo. Ganon din yan. Di ba? Ang paglilingkod natin ay hindi lang dahil sa gusto natin o merong sinasabi natin. Hindi. Kinakailangan makita yung token sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hallelujah. Entitle you to the token. Full obedience. Not the part of it as far as your denomination goes. Kasi yung sa denomination hindi naman talaga lahat sinusunod bahagi lang. But all of it. Full obedience to the word. Buong pagsunod daw sa salita, which is Christ, which brings you into Christ. So, inulit na inulit ang kahalagahan ng buong pagsunod. Hindi lang tayo sumusunod dahil sa sinabi. Di ba? O kino-confess natin. Yung iba yung confession lang sa talagang sumunod. Kasi minsan pagka sinabi natin, naniniwala ako, sumusunod ako. Pero hindi naman nakikita doon sa application natin, sa gusto na mangyari ng Panginoon sa atin. So, hindi yun. Kinakailangan talaga makita. Sabi doon, full obedience to the word, which is Christ. Siya yung salita. Brings you into Christ. Dadalhin tayo doon sa salita, sa ating Panginoon. At ang karakter, ang buhay ng Panginoon, ito yung imamanifest natin, express natin upang makita ng mundo. Hallelujah. Kasi wala ibang gagamitin ng Panginoon, kundi ang kanyang nobya. Wala ibang gagamitin ng Panginoon, kundi ang kanyang nobya. At ang nobya, sila lamang, yung tunay na sumunod, yung tunay na kahit anong mangyari, kahit maraming mga pagsubok, lahat tayo, di ba, may mga pagsubok, pamilya, sa atin, minsan may karamdaman bigla, may mga unexpected na mga bills, di ba? Pero, naniniwala pa rin tayo doon sa kanyang pangako. Kasi ang Diyos ay nangako na darating ang panahon, meron siyang kukunin. At hindi lahat kukunin. Hindi lahat ng umaasa, hindi lahat nagsasabi, sila'y kukunin. Di ba sa Bible? Matthew chapter 7, verse 21, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Hindi lahat nagsabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa kaharian ng langit. Kundi yung lamang sumunod doon sa kanyang kalooban. Third quote. Okay pa, Pastor Jason? Malapit na. Amen. I feel the Spirit moving. I feel His presence. Amen. Para akong nangangarap doon sa maraming tao. Jason, ha? Amen. Pinapakita mga kapatid dito na sinasamahan kayo ng Panginoon. Hallelujah! Hindi lang tayo tumitingin sa numbers. Ang tinitignan natin ay yung buong salita na nahayag, na ayun na natanggap natin, na yung salitang yan ay nagbibigay sa atin ng rapturing faith. Di bihira. Ilan lang yan ang makakatanggap. Hallelujah.
Maraming mga denomination umaasa, makakasama sa pag-agaw. Maging yung mga so-called end-time message believers. Umaasa din sila. Pero unless na makita nila yung full revelation, buong kapahayagan na hayag, at may ginamit ang Diyos na tao na para magbigay ng church order. Kaya napakahalaga yan sa Bride of the Lord Jesus Christ na meron tayong kinikilalang isang elder kasi siya yung ginamit, siya yung naglagay. Kasi ang propeta namatay na. Then, ang Diyos nag-set ng 5-fold ministry. Pero ang Diyos ay merong special na pagkatawag doon out from 5-fold ministry. Bibihira, ilan lang ang makakagawa noon. Kung naalala nyo, sabi doon ni Brother Branham, isang panalangin niya, sabi niya, Lord, mamamatay na kasi si Brother Branham eh. Nakita niya na siya'y kukunin ng Panginoon. Kaya, habang siya nanalangin, Lord, sabi niya, na itong sword na to, alam natin ang Word of God. Somebody will take this sword. Si Brother Branham buhay pa, pero alam niya, pag mawawala siya, meron magpapatuloy ng kanyang ministry. Hindi 8 messenger. Kasi 7th messenger lang eh. Pero may tao na makakatch ng ministry, makakuha ng Messiah pure and unadulterated Word of God. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Kaya nga sabi ng propeta, ang dadat na niya lang. So alam natin, sa Bible ay merong bakit napakahalaga? Di ba sa Bible merong sabi doon, na ang Diyos ay merong siyang, excuse me lang po babalikan. Hallelujah. At sabi doon, yung babalikan niya, hindi lahat, kundi merong isang iglesia na babalikan niya. Sino yun? According to Ephesians chapter 5, sabi niyon, that He might present it to Himself, a glorious church, upang ang iglesia ay maihirap sa kanyang sarili na maluwalhati. Si Paul, nagportel siya, nagsalita siya na merong talagang darating panahon na merong iglesia, merong mananampalataya na para maipipresent sa kanyang sarili, glorious church, not having spot or wrinkle, na maluwalhati, walang dungis, o kulubot o anumang bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Nung sinabi ni Paul yun, hindi lang sinabi dahil sa wala lang. Hindi. Sinabi niya kasi darating panahon, merong object na tatabaan, merong binhi, merong magmamanifest, merong lilitaw na pure na nobya ng ating Panginoon. Hallelujah. Na walang iba, bagamat marami nakiklaim. Pero hindi lahat na nakiklaim ay pwedeng maging nobya ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabi ng propeta, pa-ending na ako, Pastor Jason. Sa message, God's word calls for a total separation. Jesus is coming after a bride. Ang babalikan ng ating Panginoon ay nobya. Okay? A woman, a church, capital C. Kung isi-search nyo, capital C, pertaining sa bride of Christ. Kasi sa pagka may mga binanggit na church, bisan small c. Ang small c pertaining sa mga so-called church, mga believers. Pero pag capital, malaki, pertaining sa bride of Christ. Okay? Jesus is coming after a bride, a woman, a church that is separated from the things of the world. Sinabi ni Paul na talagang glorious, without spot and wrinkle, kinakailangan maging malinis.
maihanda para sa Kanya. Ayun daw ang babalikan ng ating Panginoon. Sabi ni Brother Branham, pinaliwanag niya, na yung bride na yon, yung woman na yon, yung church na yon, ay hiwalay mula sa mga bagay sa mundong ito. Or the cares of the world. Na wala silang pakialam sa mundo. Di ba? Ang gusto ng Panginoon ay talagang concentrated. She is separated from the passion of this modern age that we live in. Ako, Diyos ko, ang panahon ngayon, makita mo sa Facebook, mga passion, di ba, yung mga kabataan, kababailan lahat, sa estudyante, pa-babe-babe, pa-uso-uso, di ba, yung trend. Why? Because this world is falling apart. Pamundo na, pabaksak na yung mundo. Pero, salamat sa Panginoon, meron pinili ang Panginoon. So, ang nobya daw, wala daw siyang pakialam sa mundo. Hindi siya yung nakikiuso sa mundo. She is separated from the passions of this modern age. Kaya nga, mga naka-long hair, nakapalda, walang koloretes. Why? Kasi ang ating pinapakita, ang ating in-express, ang ating pinapakita sa mundo ay yung karakter, yung buhay ng ating Panginoon na babalikan niya. There's a significance kung bakit meron long hair, walang koloretes, nakapalda. Kasi ayan yung tipo na gusto ng ating Panginoon. Hallelujah. She is separated from the cares and the tradition of the churches. Hiwalay siya doon sa mga bagay ng mga tradisyon ng mga iglesia. Separated only to God, and God is the Word, and as a husband and wife is one, bilang asawang lalaki at asawang babae ay isa, so does the bride and the Word become one. So ganun din daw ang nobya at ang salita ay isa. For the Word, ang salita, sino yung salita? Si Lord, si Christ. For the Word is living through the bride. Kaya ang ating pagkiklaim ay hindi na bride of the Lord Jesus Christ ay hindi lang isang letra lang, kundi ito ay may buhay. Okay? Kasi yung letra minsan letra lang yan Pero merong kapangyarihan. There's a power behind the name. Why? Sabi doon, for the Word is living through the bride. Dahil ang salita ay nabubuhay, buhay doon sa pagitan ng nobya. Kanino? Buhay sa atin. Hallelujah. That's how. Ayun daw kung ano. That is her credentials. Ano yung credentials? Tulungan niyo ako sa salita. Tagalog, credential, suggestion. Parang credential sa mga bangko, di ba? Parang yung capability mo, kakayahan mo. Tama? Na ikaw ay pinapahintulutan dahil kaya mo. Capable ka na kaya mong mahulugan yung bahay. Sa pag-ibig, sa car, di ba? Dahil nakita yung credential mo. Nakita mo natin? Ano tawag? Oh, yes, di ba? So, ganun daw ang bride. Ano ang ating credential? Hindi lang isang salita na nakikiuso, nakikigaya. Hindi. Tayong personal, tayong individual. Alam natin na ang Diyos ay tumawag sa atin. Alam natin mismong personal. May credential tayo, kakayahan natin. Ako to. Nobya ako ng Panginoon. Ako to ang babalikan niya. Hallelujah! Blessed be the name of Jesus. That is her credentials. Hindi tayo nakikiuso, nakikigaya-gaya. Dahil ang Diyos alam niya na ikaw at ang Panginoon ay isa. We are one because of His Word. Anong salita? Yung pure and unadulterated Word of this hour. Hallelujah. Bukod sa credential, ano pa? That is her identification. Hallelujah. Oh my. Salamat mga kapatid sa Diyos. Purihin siya. Hindi natin ito magagawa yung ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi natin ito magagawa na tayo ay nagpapatuloy na minsan sa kabila ng mga panahon, marahil panay na ang panalangin ni Pastor Jason ng mga panahon noon, na kahit manggagawa, bihira, mapasyalan, ang pamilya sa desa, ng mga panahon yan, di ba?
Kahit kami on and off, gusto namin napakaganda ng mga panahon noon, di ba? Naging bahagi tayo doon. Doon kila Berdante. Pray hanggang sa kinuha ng Panginoon. Napunta doon sa bambuhay. Kaya, pilit kong sinasabi sa motor, hindi dito, doon. Pero salamat sa Panginoon. Di ba? I am very happy, Mr. Jason. Nagagalak ako, mga kapatid. Kahit anong mangyari, tuloy tayo sa paglilingkod. May pagsubok, may karamdaman, kahit anong struggles natin, mga kapatid. Minsan may kakulangan tayo lahat ng bagay. Just go forward, just continue serving the Lord. Hallelujah! Kasi ang Diyos, alam ng Panginoon, yung puso natin. Alam niya na ikaw ay pinili before the foundation of the world. No one, nobody, no one can place your position. Even Satan, walang pwedeng kumuha niyan. Di ba? Minsan ang injection sa atin ng demonyo, nagkamali ka, na-high blood ka na naman kaninang umaga, kahapon. Di ba ganyan ang turo ng demonyo? O di ba nagkamali ka, nagkasala ka kahapon, sa araw? Hindi. Walang nakikita ang Panginoon doon. Ang nakita ng Panginoon ay yung purity ng nobya. Hallelujah! Why? Kasi pinapakita doon na tayo ay bahagi ng ating Panginoon. Nakita niya, ang sabihin natin sa demonyo, meron tayong credential, meron tayong identification. Kami to, Satanas, wala kang karapatan. Nagambalain kami. Di ba? Even karamdaman, problema, lahat ng bagay. We must stand to the truth, to the pure message of this hour. Palakpakan natin si Lord. So once again, so Jason, thank you so much. Sana nakapagbigay ako ng simpleng salita, nakapagbigay sa atin ng kalakasan. And once again, see you all on September. Malulungkot kami pag wala kayo. So Jason, Amen sa Dela. So, I'm praying na sana sama-sama tayo doon at isang kagalakan sa amin. So, salamat sa Panginoon. Ako'y natutuwa at naliligayahan na tayo ay nagpapatuloy at nakita ko po kayong lahat, nakita ko po yung pananambahan nyo, how you really love the Lord. God bless us all. Pastor Jason, binabalik ko sa Pastor Jason. Amen. Thanks so much, Pastor. God bless. Tayo po ba ay na-bless, mga kapatid? Yung mensahe yun, talagang napakabuti ng ating Panginoon at napakapalad ng bawat isa. Tayo po ay isa sa mga pinili ng ating Panginoon. At bago tayo dumangon sa pagluhod, mga kapatid, alam nyo, si Pastor Wong ay isa sa pinaka malaking naging bahagi ng gawain dito sa Cavite. Kaya po ito nagpatuloy magpasanggang ngayon dahil alam niyo ba, ng mga panahon ako po ay nasa Saudi. So isa po si Pastor Wong ang isa sa mga talagang nagtiyaga, bumiyahe from Luzon, para lang makapagbahagi ng salita ng ating Panginoon. At may mga struggles din yung mga panahon ngayon, at kahit na ilan lang din po yung mga umaaten ng mga panahon ngayon, at house church lang din kung tawagin, mga kapatid. Pero yun nga, ating mahal na pastor ay talaga hindi siya tumingin sa hirap man, financial, sa layo, at kahit ilan lang din po yung mga umaaten doon, at may mga family problem pa yan si Pastor Wong, at dumating pa na lahat tayo ay dumating din sa tinatawag na nagkaroon tayo ng pandemic, tama po. So lahat naging apekta, pero ang gawain ay patuloy, na nai-sustain, at dahil katulad ng sinabi po ni Pastor Wong, dahil alam ng Diyos na sa dako ng Cavite ay may mga ligid ang ating Panginoon Diyos.
na tatawagin sa dahong ito, mga kapatid. At maging pastor mo, maging yung mga kapatiran po natin na ngayon na hindi po naka-attend, na naka-live tune din po, mga taga Laguna, ay binabati rin po kayo ng isang magandang gabi po. Sabi nga po sayang po at kung kaya po sana makapanatili ko yung hanggang linggo. pero, pero may mga laban po natin si Pastor Wong. So, from the bottom of my heart, talagang alam ng Diyos yung pagpapasalamat ko sa Kanya at sa Kanyang mga balibon na patuloy na ginagamit niya para tayo po ay mapalakas. At to be honest, mga kapatid, ako ay nabitin dun sa pangalan ni Brother Wong. Kayo po ba ibitin din? Amen. Pwede naman to extend. So, yun. Pero ano naman po ang kalooban ng ating Panginoon. At tayo po ba ay excited din para sa church anniversary ng ating mga pastor? So, naniniwala ko na God will provide kahit gaano kalayo yan. No? Nag-issue lang at ako man ay talagang nagnanais talagang makarating din po sa ating mahal na pastor sa bayan ng Tubigaraw. So, pag-pray natin, isama na rin natin mga kapatid sa pagluhod. Ngayon, no, yung naway na tayo ay matulungan natin Panginoon na makapunta ang bawat isa sa Cavite sa Tubigaraw by September 4 po. At isama na rin po natin sa pagluhod mga kapatid ang katagumpayan ng gawain sa Tubigaraw. Sa pangunguna po ng ating mga pastors, Father Wong, at yung gaganaping church anniversary po nila doon. At kung meron pa po prayer request ng bawat isa, meron pa po ba mga kapatid na naisip may pabatid sa regards ng vision ditong ito? Amen. So, ayun, God's provision. So, isama natin sa pagluhod mga kapatid. Ayun po, kung wala nang ibang prayer request, wala na po ba mga kapatid? Ayan, so isama rin ninyo sa pagluhod ang kalakasan, spiritual, physical, sa mga manggagawa, fivefold ministry, sa ating mahal na elder na ginagamit para makahayo at mapatatag ang katawan ni Kristo, mga kapatid. Dito sa lupa, tayo po ay patuloy na makapagpatuloy hanggang sa wakas. So, lamang po mga kapatid, tayo po ay lalako na sa pagluhod. Thank you.